Magandang araw mga bay. Balik na naman tayo sa laot para ipagpatuloy ang ating mga munting pangarap. Kaya tara, samahan nyo kami para sa mga kaganapan sa aming pamamana. Ipagpatuloy ang ating mga munting pangarap. Kaya tara, samahan nyo kami. Kasama ko si Bay Ruba. Kasi dalawa lang kami dahil naka-duty yung kapatid ko. Kaya tara, pagka walang gawa, walang biyaya. Let's go! Siyempre hindi mawawala ang ating konsumo, gasolina at ilang biscuit para sa ating pananghalian. Matapos nga ng mahigit kalating oras na pag-aantay namin na maabot ng dagat yung bangka, ito, nakalis na rin kami at papunta na sa ating target na spot na kung saan tayo ay mamamana. At sana mayroong blessings na nag-aantay sa atin. Let's go! Kami na gawin. Tara! Pagkababa nga natin ay nag-load agad tayo ng spear gun at straight to action na. First dive of the day mga bay. Dito lang tayo sa medyo mababaw. Bali warm up dive pa lang ito. Pero napaka swerte ng ating warm up dive na ito dahil habang nakatingin ako sa parting malalim, hindi ko napansin na meron na palang nakatingin sa akin na isang coral trout o tiger kung tawagin ito sa amin. At ayun, successful ang ating pagpana sa isdang ito dahil atin itong tinamaan. Pero dahil may kalakihan na rin ang isdang ito, nagawa niyang ipulupot sa bato ang ating line kaya hindi ko na muna pinilit. Tuluyan natin nag-resurface para makarecover at saka na natin i-retrieve ang isda pagkatapos natin makapagpahinga. Pagkatapos nga ng ilang minuto ng ating pagpapahinga, bumaba na ulit tayo para i-retrieve ang ating napanang isda. Dahan-dahan ko lang tinanggal itong mga nakapulupot sa bato na tali at chinek kung maganda ba ang pagkakatama sa isda at good holding shot naman kaya malaki na yung chance na masecure natin ang isdang ito. Napakahalaga na dapat pinagmamasa natin ang pwesto ng mga linya natin para maiwasan natin kung sakaling sumabit sa bato, hindi tayo kasamang sumabit dito. Thank you, Lord. Coral trout o tiger o aswangin ang ating naging unang isda sa araw na ito. Maraming salamat sa Diyos at binigyan niya kaagad tayo ng isda sa ating unang dive. Pagkatapos nga ma-secure natin ang unang isda, may dadaanan tayong isang yellow dot trevally kaya agad natin binabaan at ating pinana. Spine shot yung tama kaya hindi na masyadong nakapalag pa yung isda at pinigpitan na natin ang ating tali. Thank you, Lord. Yellow dot trevally ang ating second fish of the day mga bay. Para sa pangatlong dive, isa na namang aswangin ang ating nadaanan at ating napana. Aswangin at isa sa mga madalas natin nagiging huli sa mga bahura, sinisisira natin.
Matapos nga natin ma-secure ang isang ito mga bay, ay nag-decide na kung bumalik sa bangka dahil naikot na natin yung bahurang ito dahil hindi namang kalakihan. Alright mga bay, balik tayo sa bangka. Naikot na natin itong spot natin. So hanap na naman tayo ng panibago nating spot na pagdadayban. So tara. Goods na rin yung tatlong isdang nahuli natin sa unang spot natin. Maliit lang yung bahura, kaya naikot natin kaagad. At lipat tayo sa panibagong spot mga bay. Panibagong spot mga bay. At unang dive natin sa bagong spot natin. Nagpabaka sakali ako dito sa baba. Baka may mga nakatambay na isda at meron nga tayo nasumpungan isang klase ng coral trout o kung tawagin sa amin ay ublong. At ito ang naging target natin. Inantay ko lang yung tamang pagkakataon na maabot natin yung tamang range para tuluyan nating makalabitan. Salamat sa Diyos at meron naman tayong pang-apat na isda. Araw na ito. Pagkatapos nga ng ilang dive natin na wala tayong sumpungang isda, may nadaanan na naman tayong isang grupo ng yellow spotted rabbit fish or kitong. Kaya agad natin binabaan at sinubukan nating panain. Inantay ko lang tamang timing at pagka-close ko ng gap, nag-pull na tayo ng trigger. Ayun, sa pool mga bay. At meron pang tumakbong isang ublong. Nagulat siguro nung panain natin yung ito. Mamaya ay susubukan natin hanapin para naman may dagdag din natin sa ating huli. Forward tayo. Araw na ito. Panibagong pag-dive na naman mga bay. Dito ay grupo ng mga sweet lips ang aking nadaanan. Medyo mahihilap ang mga klase ng isda ng ito dahil sa taas pa lang tayo medyo nagugulat na sila. Kaya dahan-dahan ko lang binaba para hindi natin sila maspok. Meron ng mga nasa range na natin ng mga lipte pero mas hinahangad natin na mapana yung mas malaki sa kanila. Kaya bumaba pa ako ng bahagya para ma-close ko yung gap between me at yung malaking lifty sa grupo. Nag-sun dusting na rin tayo para lalong matrack. At nung dahan-dahan ng lumapit at na-close natin yung gap, nag-pull na tayo ng trigger. At ayun, successful. Napakagandang execution ng ating pag-dive ang ating nagawa sa araw na ito. Nakahuli tayo ng isang klase ng isda na medyo mailap na rin talaga. Napakasarap na sa sinabawan ng isdang ito mga bay. At pag-abante natin ng konti, may naispatan ako matingin-tingin sa atin. At dahan-dahan kong binaba. Ayun. Isa palang ublong. Hindi ko sigurado kung ito yung nakita natin kanina pero at least meron tayong panibagong target. Ayun. Tinamaan natin mga bay. Ang ganitong klaseng isda ay masyadong curious. Lalo na kapag merong mga commotion sa ilalim ng dagat. Okay, Lord. Sa tuwing nagda-dive tayo mga bay, maraming beses din tayo nagsasagawa ng pagda-dive na wala tayong nasusumpungang isda. Pero sa pagtsatsaga natin sa paghahanap, meron talaga tayong nadadaanan. At isa na namang yellow spotted rabbit fish ang ating nakalabitan sa pagkakataong ito. At tinamaan natin. Thank you. Pagkatapos natin ma-secure ang isda, ay nagsagawa ulit tayo ng panibagong dive.
At dito isang ublong na naman ang ating nasumpungan. Lights off para sa ublong na ito mga bay. Ayos. Hindi niya naramdaman yung sakit. Yeah. Naglabasan na yung mga ublong ngayon mga bay. Dahil sa susunod nating dive, ublong na naman ang ating magiging next target. Medyo nagulat ng isang to sa atin dahil nabigla siya nung dumapata sa may kanto. Pero talaga nangingibabaw ang pagka-curious niya. Kaya dahan-dahan pa rin siyang lumapit at nung maklose natin yung gap, pinalabitan na natin. Sa pool mga bay. Thank you Lord. Ublong ulit. Another dive mga bay. Dito dalawang ublong na naman na nagpakita sa atin. At dahan-dahan ako nag-drop at namili kung saan ang ating papanain. At ang napili natin ay yung medyo malaki sa kanilang dalawa sa bandang kaliwa. At parang alam ng isdang to na siya yung target natin, kaya habang dahan-dahan tayong palapit sa kanya, dahan-dahan rin naman siyang lumalayo sa atin. At ayun, tuluyan na nga siyang lumayo at nawala na ng gana sa atin. Uh-oh. Aray ko. Kaya binaling na lang natin ating pana at pagtulan naman itong mas maliit. Good size na rin ito bay, kahit itong maliit. Kaya pinana natin. Thank you. Marami na nga tayong naisagawang pagdadive mga bay at wala tayong mga nasumpungang isda, kaya patuloy lang tayo sa paghahanap. At ang part na to, ito yung area na madalas ako makahuli ng mga GT or Giant Trevally or Mamsa. Pero sa pagkakataong ito, parang walang GT na nakatambay dito. Sinilip ko pa sa loob pero wala talaga. Paglingon ko sa kabila merong isang coral trout, isang lipty, at meron pang nakisaling isang rabbit fish. At yun ang naging target natin. Spine shot. Di nakagalaw mga bay. Thank you Lord. Sa kabila ng mga dive na ginawa natin na wala tayong masumpungang isda, meron pa rin talagang ibinibigay ang Diyos na kapalulog-loob. Isang rabbit fish na naman ang ating nahuli. At ito na ang huling isda natin sa araw na ito, at nagdesisyon na akong bumalik sa bangka. Wala babsa. Puro oblaw. Lalaki. Dahil hapon na rin, kaya nagdesisyon na kaming umuwi. Maraming salamat at marami tayong nahuli sa araw na ito. At to God be the glory. Maraming salamat din mga bay sa inyong pagsama sa amin sa aming paglaot sa araw na ito. Huwag niyong kalimutan i-hit yung like at pa-subscribe na rin para tuloy-tuloy yung mga video natin na kagaya nito. Maraming salamat mga bay. At see you sa ating mga susunod na adventure.